pinaalis kami, pinalabas kami. Imagine ang haba ng pila na tiniis namin. Tapos, papalabasin lang kami. Hi mga Marikoy, nasa Pilipinas na kami at kakagising ko lang at sasagutin ko yung mga tanong kung paano namin hinandle, kung ano yung naging reaction ni Jace sa pagkaiwan ng paboritong libro niya sa eroplano. At aaminin ko din sa inyo na kasalanan naming dalawa ni Daddy Tano yun. Walang kasalanan si Jace kasi si Jace organized siya. Kaso that time nakatulog siya. Hanggang makarating kami ng Hong Kong, tulog siya. Kaya hindi niya na din namalaya na naiwan niya. So kami yung nakaiwan kasi nandun siya sa harapan ng upuan ni Daddy Tano. Nakaipit doon. Dahil sa dalawang hand carry yung dala namin tapos buhat-buhat ko si Jace, hindi na namin siya naalala. Bakit nga ba sa dinabi-dami ng libro ni Jace, bakit yun yung napili kong dalhin para sa kanya? Kasi yun yung paborito niya. Kasi first time namin mag-travel, nakasama yung buong pamilya, pampakalma ko sa kanya yon. Kahit sa eroplano, kahit saan, kapag nakita niya yung paborito niyang gamit, kumakalma siya. First time din niya na iiwan si Ice sa buhay niya. Like, ilang araw na hindi niya makakasama. Kasi bago lang si Ice sa buhay namin, paborito niya si Ice. So, ayokong mag-tantrum siya, tapos wala akong maibigay sa kanya na something. So, dinala namin yon. Pasakay pa lang kami ng eroplano, medyo hindi na siya okay kasi nga nandun yung mga pinsan niya, overwhelmed siya. Pinakita ko na sa kanya yon. Kaya nailabas namin sa luggage. Nung nakita niya yon, nagbasa-basa sila ni Ate Jessie, ni Ate Seiya, kumalma siya. Dating namin sa hotel, nagmumuryot itong si Jace. Doon ko naalala yung book na naiwan namin siya sa eroplano. Kasi wala siya sa luggage. Tapos naalala ko nga na nilagay ni Daddy Tano doon sa harapan niya. Nakalimutan ko. So doon na ako na alarma. Ayaw ni Jace ng mga pagbabago at hindi niya pa masyadong ma-process kapag may mga gamit na nawawala sa kanya, sa feeling niya, hindi niya na nakikita. So every time na may pagbabago, tapos may nawawalang gamit, may panic attack siya. Na feeling niya hindi na babalik dun sa dati. Sobrang na guilty ako, na nagalit din ako sa sarili ko kasi dinala ko yon para pampakalma ko kay Jace. Hindi ko sinasadya na yun yung magiging dahilan niya para magpanic siya, para hindi siya maging okay sa buong trip namin sa Hong Kong. Kasi sa totoo lang mga Marikoy, itong travel na to, dito ako pinaka napagod at pinaka na-drain sa kanya. Dumating kami sa point na umiiyak siya, umiiyak na rin ako. Nasa loob kami ng mall kasi ayaw niyang umupo, kahit gutom siya, ayaw niyang kumain, gusto niya nang umuwi na, gusto niya makita yung book, ganun yung mga nasa isip niya. Ang practice namin ni Daddy Tano, kapag may nangyaring ganyan sa kanya, kailangan sabihin namin yung totoo. So pagdating namin sa hotel, pagkatapos namin mag-Disneyland, kasi pagka-check-in namin, nag-Disneyland kami, hindi na kami nag-stay ng hotel. Then sa Disneyland pa lang, sobrang na-stress na ako sa kanya kasi nagpapabuhat siya, iyak siya ng iyak, ginaganyan niya yung katawan niya. So, wala siya sa sarili niya. Then, pagkadating namin ng hotel, hinahanap niya yung book. Doon ko na sinabi sa kanya na, nagsusorry ako kasi naiwan namin yung book doon sa eroplano, ganito. Then, umiiyak siya, pinipilit niya yung daddy niya, Daddy, get the book, ganyan siya. So, naiiyak na rin ako doon sa part na yun, pero wala akong magawa. Nag-stop lang siya sa pag-iyak niya nung sinabi ko sa kanya na bibilhan ko siya ng bago. Pero sabi ko sa kanya, hindi lahat ay napapalitan. Kasi preparation din ito sa kanya in case na, syempre sana wag naman, may mangyari, may biglang mawala sa amin or sino, tapos bigla siyang manibago. So, sabi ko, yung bagay napapalitan. Minsan kasi may mga bagay or may mga pangyayari na hindi na nababalik, hindi na napapalitan. Bago ko sinabi sa kanya na pag-uwi niya ng Pilipinas, meron siyang book na bago, binili ko, ganito. Minake sure ko muna na may makikita ako, kaya nag-post ako sa personal account ko, naghanap ako. At itong book nga pala na to, wala sa Polybook, wala sa National Bookstore, sa ibang bansa siya. Buti na lang, may mga nag-message sa akin na meron sila ng book, second hand, so kinuha ko na, inavail ko na. At nung sure na ako na ipapadala na yung book sa amin, na ship na, dun ko na sinabi sa kanya na pag-uwi niya, nandun na yung book niya. May bago na siyang book na Little Mermaid. At ayun lang, dahil sinabi ko sa kanya na pag-uwi niya may book, excited siyang umuwi. Gusto niya umuwi na siya. Ayaw niya nang sumasakay sa mga rides. Gusto niya yung rides, pero kailangan namin siyang buhatin kasi nagmumuryot siya. Kasi nga gusto niya umuwi na. Yung mindset niya ay uuwi na siya, makikita niya na yung book niya.
alam niyo yung feeling na lahat ng nasa paligid mo, yung mga bata, ang saya-saya nila dun sa mga nakikita nila, excited sila. Tapos si Jace, wala, muriot siya, parang napipilitan siya, ayaw niya doon, ganun siya. Yung, ano siya, overwhelmed siya. Sobrang sakit kasi pangarap kong mahil yung inner child ko. Kaso itong si Jace ayaw makisama. Pag nasa rides siya, ang saya-saya na. Pero yung pagdadaanan namin, bago kami makasakay dun sa rides or show, grabe, sobrang hirap. Nagpapasalamat ako na sa amin siya binigay. Kasi feeling ko kung sa iba, hindi nila kakayanin. Kasi alam mo yun, ako kasi nadidrain na ako, sumusuko na ako. Pero hindi ako pwedeng sumuko kasi anak ko siya. Ako lang yung nanay niya. Buong Hong Kong trip namin, pinakamasaya lang siya nung pauwi na kami. Kasi alam niya, makikita niya na yung book niya. Dito lang talaga sa travel na to, dito kami nahirapan. At oo, kasalanan namin, may fault kami dahil dun sa book na yon. Overwhelmed na siya kasi yung mga pinsan niya na kasama niya lang dito sa Pilipinas, bigla kasama niya sa travel. Tapos sa overwhelmed pa siya, nawalan pa siya ng paborito niyang gamit. So, halo-halo na yung mga nangyari sa kanya at nararamdaman niya. At every time na nangyayari to, like nagtatantrum siyang malala, nagme-meltdown siya sa mall, sa maraming tao, paano namin siya na-handle? Ang ginagawa ko, hindi ko na lang iniisip yung mga tao nasa paligid namin. Iniisip ko na lang paano ko siya mapapaayos, mapapaupo, paano ko siya magiging okay. Yun na lang yung iniisip ko. Wala na akong pake kung may mga taong nakakarinig sa amin, kung umiiyak man ako, umiiyak siya, or maingay kami. Imagine, may isang show na nandun lahat kami, sila Mother Dragon, sila Mami Precious Angel. Ang tagal naming nakapila, buhat-buhat ko siya. Tapos buhatin siya ni Daddy Tano. So, alam mo yung pagod. Tapos pagdating namin doon, overwhelmed siya. Kasi ang nangyayari kay Jace, pagpasok niya, dahil bago, magmumuryot siya. Pero after, okay na siya. Kaso, dahil naririnig siya ng mga staff, pinaalis kami, pinalabas kami. Imagine, ang haba ng pila na tiniis namin. Tapos, papalabasin lang kami. Pero wala kaming magagawa kasi naiingayan sila at hindi pwede yun. Pero hindi ako sumuko. The other day, binalikan namin yung show na yon. Nakapasok siya. Lahat ng pampakalma ko sa kanya, ginawa ko. Pagkapasok namin, naging okay siya. Nakita niya si Ariel, tuwang-tuwa siya, ang saya-saya niya. At kahit na ito yung nakakapagod at pinakamahirap na travel namin, ito din yung pinakamadaming na experience si Jace kasi halos lahat ng rides sinakyan niya, halos lahat ng show pinanood niya. Pinilit talaga namin para ma-experience niya. At alam nyo kung saan pa ako natuwa sa kanya. Kagabi na pauwi kami Pilipinas, pagdating namin sa airport, ayaw niyang lumabas. Sabi niya, get the luggage, mommy. Open the luggage. Tapos, inahanap niya yung Gabi book niya, yung bagong bili niya na book, yung mga papel niya na may drawing. Dino-double check niya kung nandoon bago siya lumabas ng airport. So, ano na niya, gets na niya na iwan yung book niya na The Little Mermaid sa aeroplano. At ngayon, bago siya lumabas ng airport, gusto niya i-double check lahat kung nandun pa yung ibang gamit niya. Kahit na nakakapagod at nakakadrain para sa akin, ito na din yung pinakamagandang exposure para kay Jace. Para in case na may maranasan siya na iba't ibang pangyayari sa buhay niya, handa siya. At ngayon, mga Maricoy, nandito na yung book na may nagbigay sa amin. Shoutout po kay Ma'am Jel Palacio. Salamat po. Book to nung anak niya. Nagamit na, pero okay lang. Kasi yung book ni Jace, second hand din yon. Tapos nagamit na din. Ang importante, kamukhang kamukha. You excited? What's this one? Little Mermaid. Are you sure? Yes. Right. What's this one? It's a two! Dalawa! Feeling ko magkaiba yung kwento nila. Oh, it's okay, di ba? Ayan, may sulat kasi ginamit ng anak niya. Pero okay lang. Are you happy? Yes. What will you say? Thank you. Oh, you read first in the first way. Oh, you read. Little Mermaid. And then? At the one, little tiny monster just Thank you so much, Ma'am Jel Palacio. 2 book pa yung pinadala niya. Pareho The Little Mermaid. Diba? I promise you, I'll replace your book. It's same, diba? This one, can I read? I can't. Oh, let's see that. Dream in the ocean. Tita Jill.
At ayun, iniwan na tayo kasi masaya na siya ulit. Thank you so much, Ma'am Jel. Tok, 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 tok.